May mga baryong hindi makikita sa mapa. May mga lugar na tila sadyang binura ng panahon, o sadyang ayaw maalala ng mga tao. Isa sa mga iyon ang Baryo San Isidro. Sa tuwing tinatanong ng mga tagalungsod, ang mga matatanda sa karatig bayan kung saan ito matatagpuan, iisa ang sagot. Huwag ka roon. Walang paliwanag. Walang kwento. Hanggang sa dumating si Mateo. Si Mateo ay isang manunulat na naghahanap ng kakaibang paksa. Hindi siya naniniwala sa mga multo, aswang, anumang nilalang na sinasabi ng matatanda. Para sa kanya, ang takot ay produkto ng imahinasyon. Isang gabi sa Carinderia sa bayan ng Santa Lucia, may narinig siyang bulungan. May nawawala na naman. Sa San Isidro, Panipi, tumahimik ang lahat nang mapatingin sila kay Mateo. Ano ba meron sa San Isidro? Tanong niya. Walang sumagot. Isang matandang lalaki ang lumapit at mahina ngunit mariing nagsabi. Kapag narinig mong may kumakatok sa bubong mo sa hating gabi, huwag kang lilinggan. Natawa si Mateo, at kinabukasan, bumiyahe siya patungo roon. Ang San Isidro ay tila natigil sa panahon. Lumang mga bahay na kahoy. Makikitid na daan. Walang signal. Walang ingay ng sasakyan. Pero may kakaiba. Tahimik ang mga tao. Hindi yung tahimik na payapa, kundi tahimik na parang may tinatago. Tinuluyan siya sa bahay ni Aling Rosa, isang balo na halos hindi siya tingnan sa mata. Dito ka na muna, sabi nito. Bakit po parang walang bata rito? Tanong ni Mateo. Saglit na natigilan ang matanda. Meron. Nasaan? Sa loob. Hindi na siya nagtanong. Eksaktong 12:00. Nagising si Mateo sa tunog. Sa bubong. Mahina. Mabagal. Parang may mabigat na bagay na gumagapang. Napangiti siya. Panipi. Pusa lang to, bulong niya. Pero hindi siya nakarinig ng kaluskos ng kuko. Sa halip, mas malakas. Parang may kamay. Napabangon siya. At naalala niya ang sinabi ng matanda. Kapag may kumatok sa bubong mo sa hating gabi, huwag kang lilinggan. Ngunit hindi sa bubong siya natakot. Hindi siya lumingon. Hindi siya makagalaw. Parang may bigat na nakadagan sa hangin. Kundi sa likod niya, dahil may marahang paghinga, malamig, sa batok niya. Unti-unti, may narinig siyang bulong. Mateo, napadilat siya. Paano nito alam ang pangalan niya? Mateo, bumaba ka. Mula sa bubong ang boses. Pero sabay nito, may isa pang bulong sa likod niya. Dito ka lang. 2 tinig. Magkaiba. Isa sa taas, isa sa likod. Dahan-dahan siyang huminga. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang refleksyon sa salamin sa harap ng kama. May babae sa likod niya. Mahaba ang buhok, putla ang balat, ngunit, baliktad ang ulo. Nakatingin sa kanya, ngiti ang labi. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ngunit may balitang kumalat, may nawawala. Isang binata, huling nakita sa labas ng bahay nila, hating gabi. Walang dugo, walang bakas, parang nilamon ng hangin. Sinubukan ni Mateo magtanong, ngunit lahat umiiwas, hanggang sa may batang lumapit sa kanya. Alam mo ba kung saan sila dinadala? Sino? Yung mga kinukuha. Nino? Ngumiti ang bata, at sa isang iglap, nakita ni Mateo ang mga ngipin nito. Mahahaba, matutulis. Sa gabing iyon, hindi na siya natulog. Nagkunwari siyang tulog. Eksaktong 12:00, narinig niya ang yapak sa bubong. Hindi natak, kundi, hakbang. May naglalakad. Dahan-dahan. Sinundan ito ng pagaspas. Parang may pakpak. At saka, may bumagsak sa lupa sa labas ng bintana. Tahimik siya, hanggang sa may anino sa ilalim ng pinto. May mga paa, nakabaliktad. Kinabukasan, palihim daw naglibot. Sa likod ng baryo, may lumang kapilya. Sirang-sira na, pero may bakas ng sariwang dugo sa sahig. At sa ilalim ng altar, may hukay. Marami, maliit, at may mga buto. Hindi lahat hayop. May nakita siyang maliit na pulsaries. Pambata, biglang may humawak sa balikat niya. Si Aling Rosa, hindi ka dapat nandito. Ano ba talaga ang lugar na ito? Sigaw niya. Tahimik ang matanda, hanggang sa unti-unti itong ngumiti. At ang mga mata nito, naging pula. Hindi kami ang aswang, sabi ng matanda. Kami ang alay. Napaatras si Mateo. Ano? Tuwing kabilugan ng buwan, may dumarating. Anong dumarating? Yung tunay. May malakas na sigaw mula sa gitna ng baryo. Isang babae ang tinatangay pataas. May mga pakpak na itim.
mahahaba, at sa gitna nito, isang nilalang, mas malaki kaysa tao, may mga mata sa buong katawan, at ang bibig, punong-puno ng pangil. Hindi tao ang aswang sa baryo. Hindi rin simpleng manananggal. Ito ay mas matanda pa sa baryo. Mas matanda pa sa simbahan. Isang nilalang na dumating bago pa dumating ang mga Kastila. Isang halimaw na nanghihingi ng dugo kapalit ng katahimikan. Kaya wala kaming bata, bulong ni Aling Rosa. Sila ang unang kinukuha. Nanlamig si Mateo. Bakit hindi kayo umalis? Saan kami pupunta? Sinundan kami. Paano? Sa dugo. Nang gabing iyon, napagtanto ni Mateo. Hindi siya basta napadpad doon. Pinili siya. Sa tuwing may bagong dayo, nababawasan ang kukunin sa baryo. Kaya hindi siya pinigilan. Kaya tahimik ang mga tao. Isa siyang handog. Alas 12, may kumatok sa bubong. Mas malakas, mas mabigat, at saka, may bumagsak sa harap ng bahay. Lumabas siya. Sa gitna ng daan, naroon ang nilalang. Nakayuko, nakangiti. Mateo. Hindi niya alam paano nito alam ang pangalan niya. Pero alam niya, wala na siyang takas. Tumakbo siya, sa kakahuyan. Sa dilim, naririnig niya ang pagaspas sa itaas. Nararamdaman ang hangin na parang may pakpak na dumadaan. Hanggang sa madapa siya, at sa harap niya, may mga mata sa dilim. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 12 ina. Ang baryo, ay hindi biktima, kundi kulungan. At ang mga tao roon, ay kalahating tao, kalahating halimaw. Nagising si Mateo, sa karinderya sa Santa Lucia. Pawis, na naginip ka yata, sabi ng tindera. Nasa San Isidro ako. Tahimik ang babae. Walang San Isidro dito. Nanlaki ang mata niya. Lumabas siya, at nakita ang karatula sa labas ng bayan. Maligayang pagdating sa San Isidro. Unti-unting nagdilim ang paningin niya. Dahil sa likod ng karatula, may babaeng nakabaliktad ang ulo. Ngumiti, sinasabing may baryong lumilitaw lamang kapag may taong naghahanap ng kwento. Isang baryo na walang bata. Isang baryo na tahimik. Isang baryo na tila normal. Hanggang marinig mo ang tok, tok, tok sa bubong. Kapag narinig mo ang malamig na paghinga sa likod mo, huwag kang lilinggan. Dahil baka makita mo na isa ka na pala sa kanila. At ang baryo ay hindi mo na kailanman matatakasan.